Ang bakal ay isang importanteng material na ginagamit sa konstruksyon, transportasyon. Ito ay matibay at malawakang ginagamit sa paggawa ng sheet piles, plate, beam, bar, at wire rod na nagbibigay ng suporta at nagpapalakas ng mga konstruksyon at industrial na proyekto. Ang Steel Asia Manufacturing Corporation, ang nangungunang tagagawa ng bakal ng bansa, ay nagtakda ng isang bagong milestone sa pamamagitan ng pagpapadala ng pinakamalaking bakal na pag-export ng Pilipinas hanggang ngayon. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang pinakamalaking exporter ng bakal na Pilipinas, ang Steel Asia Manufacturing Corporation, kamakailan ay gumawa ng isang record-breaking na pagpapadala ng 32,000 metriko tonelada ng high-strength reinforcing steel sa Canada para sa isang proyekto ng subway sa Vancouver, na minarkahan ang pinakamalaking pag-export ng bakal na bansa hanggang sa kasalukuyan. Ang steel bars ay kilala sa kanilang matibay na katangian, high tensile strength, at resistance laban sa harsh environment, kaya madalas itong ginagamit sa mga construction projects. Dahil hindi ito madaling mabali o mag-deform, nagbibigay ito ng karagdagang tibay sa mga pundasyon, poste, at beam. Bukod dito, mayroon din itong kakayahang mag-adapt sa iba't ibang weather conditions, kaya angkop ito sa mga lugar na madalas tamaan ng kalamidad tulad ng lindol at bagyo. Noong January 30, ang kumpanya ay nagpadala ng isang 32,000 metriko toneladang kargamento ng high-strength reinforcing steel mula sa planta ng Davao City hanggang Canada, para sa isang proyekto sa subway sa Vancouver. Ang pag-export, na nagkakahalaga ng higit sa $19 million o 1.1 billion pesos, ay nagpapatibay sa lumalagong global na bakas ng Steel Asia. Nagmula sa planta ng Davao City nito, ang 32,000 metriko toneladang pagpapadala ng high-strength reinforcing steel ay nakalaan para sa isang proyekto ng subway sa Vancouver, Canada. Ang mga pag-export ng Steel Asia ngayon ay kabuuang 87,000 metriko tonelada na may tinatayang halaga ng 3.2 billion pesos, lahat para sa parehong proyekto ng subway ng Canada. Ang Steel Asia ay nagpapatakbo ng 4 na steel mill na matatagpuan sa buong kapuluan. Kasalukuyan itong nagtatayo ng isang green steel H-beam plant sa Lemery, Batangas, at magsisimula ng pag-unlad ng site sa Candelaria para sa isang pangalawang green steel H-beam plant na nagkakahalaga ng 30 billion pesos. Ang Steel Asia ay kabilang din sa mga kumpanya ng bakal sa mundo na nagpapatupad ng mga green skills, by utilizing renewable energy, including geothermal and solar, and recycled water in its plants, making it one of the greenest steel companies globally. Ang Steel Asia, na mayroong 5 mills, ay kabilang sa pinakamalaking tagagawa ng rebar sa Timog Silangang Asya. Ang vision ni Yao ay para sa Pilipinas na magkaroon ng sariling integrated na industriya ng bakal na magkaroon ng mga bagong industriya at negosyo tulad ng mga gumagawa ng mga barko, kotse, kasangkapan at suportahan ang iba tulad ng konstruksyon at pabahay. Upang makatipid sa mga gastos sa pagpapadala at mapanatili ang mga presyo, ang kumpanya ay naglalagay ng mga bagong planta sa susunod na ilang taon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inaasahang magsisimula ng mga komersyal na operasyon sa 2027, ang planta ng Steel Asia sa Quezon ay gumagamit ng pinakabagong teknolohiya ng European Steel. Bukod sa Batangas at Quezon, ang Steel Asia ay naglalagay din ng mga bagong planta sa Davao City at sa Concepcion, Tarlac. Ang Steel Asia ay nagtatayo ng mga bagong planta upang mapalitan ang mga pag-import, makabuo ng mga bagong negosyo, lumikha ng mga lokal na trabaho at suportahan ang paglago ng ekonomiya.
Ang pamumuhunan ng kumpanya ay naglalayong bawasan ang pag-asa ng bansa sa mga pag-import, lumikha ng mga trabaho, at magambag sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Ang Steel Asia Manufacturing Corporation, ang country's flagship steel manufacturer, ay magtatayo ng isang 30 bilyong pesos planta sa Candelaria, Quezon upang makagawa ng heavy structural steel products that are currently 100% imported. Ang planta ay magsisimula ng komersyal na operasyon sa pamamagitan ng 2027, at makikinabang sa bansa na may $1.2 billion savings annually. Nag-export din ang Pilipinas sa Estados Unidos, Japan, China, Hong Kong, at South Korea. Noong July 2024, nai-export ng Pilipinas ang karamihan sa Estados Unidos $1.06 billion, Japan $872 million, China $791 million, Hong Kong $745 million, at South Korea $305 million. Ang Steel Asia ay ang pinakamalaking tagagawa ng rebar sa Timog Silangang Asya at nagpapatakbo ng 3 bakal na steel mill in Luzon, 2 sa Visayas at 1 sa Mindanao. Ang nakaraang 6 na pagpapadala ay nagmula sa Steel Asia's mill sa Batangas na umabot sa higit sa 41,400 metriko tonelada ng rebar na nagkakahalaga ng $27.32 million o 1.58 billion pesos. Ang pinakabagong mga pagpapadala ay nagtataguyod ng pangkalahatang paghahatid sa Canada sa higit sa 55,600 metriko tonelada ng bakal na nagkakahalaga ng $36.12 million o 2.1 billion pesos sa kabuuan. Ang pinakamalaking bansa na gumagawa ng bakal ay kasalukuyang China, na nagkakahalaga ng 54% ng paggawa ng bakal sa mundo noong 2023. Noong 2020, sa kabila ng COVID-19 pandemic, ang China ay naging unang bansa na gumawa ng higit sa 1 bilyong tonelada ng bakal.